Higala, kumusta? May gabi nasab diya sa itong mga kaigsuunan nga kanunay nagasubaybay ni ini nga programa sa CBCFI CDO Jesus is Forever with Bishop Weng Pacheco. Padayon ang atong mga luhaton diya mga kaigsuunan diya sa itong buhi nga Dios ug dili usab aksidente sa mga bag-o pa nga nakasubaybay ni ini nga programa, dili aksidente nga nakakita mo ani nga video or bisan asa man nga nagsubaybay mo ani sa Facebook, sa YouTube or bisan pa man sa Channel 19 og igsuon aniya na punta sa inyo nga tubangan karon aron sa pagpadayon sa pag-awit diya sa tong Ginoo tungod kay angayan siya nga awitan ug mga pagdaig angayan siya nga i-worship tungod kay maayo siya nga Dios nagpabilin siya nga buhi diri kanato. Kaguliang ang kinabuhi ko, malayo ko kanimo. Ang imong pulong mao'y akong kadato. Halang ka na ko, labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong katagpawan. Kanimo lang ako magatay, kanimo lang tugbaw ang tingog ko, sa presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpi, amahan ko. Dili ko mabuhi Ginoo kun wala ka kanako. Magkaguliang ang kinabuhi ko kun malayo ako kanimo. Ang imong pulong mao'y akong kadato. Alang ka na ko, labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magaday, kanimo lang tugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpit, kanimo lang ako magaday, kanimo lang tugbaw ang tingog ko, ang presensya
kalipay ko, kanimo lang ako magasangpi, amahan ko. Ipanagiya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhan at pagkadako mo, akong ipasigar mo. Ipanagiya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako natawo. Ang pagkagamhan at pagkadako mo, akong ipasigar mo. Kanimo lang ako magkadait, kanimo lang ikatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpi, kanimo lang ako magadai, kanimo lang igatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasali, amahan ko. Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Dios. Salamat sa inyong pagsunod sa programa nato sa Jesus is Forever dinhi sa Christian Broadcasting Channel. Salamat sa mga negosyante nga mga amigo nato, sa mga amigo nga si Sir Jag. Salamat sa Ginoo, ang Dios mag-bless imong business sa mga negosyo, mga pastor nga nagasangyaw, nagawali, mga igsoon kanang si Jesus maoy gitawag og Lord of the Memories. Nga naman tungod kay siya gyud nagsulti nga hinumduman nato. Unsay atong hinumduman kay Jesus? Ang atong hinumduman kay Jesus nga siya nag-antos, nagpakamatay para sa atong mga kalapasan. Dili kita ang nagbayad sa atong mga sala, dili kita. Si Jesus maoy nagtubos sa atong mga sala. Siya nagtubos, siya niangkon sa atong mga sala, siya niangkon sa silot sa atong sala para magkinabuhi kita nga nagapuyo sa kabubuton sa Dios. Dili na disod, dili na dayon disod, no? Kung naa ka sa pagsunod sa Dios. Kanang Philippians 1:21, kanang for to me to live is Christ and to die is gain. So sa life ni Paul, sa kinabuhi ni Paul, iyagyud nga nasabtan ang pagpangalagad, no? Nasabtan niya ang pagpangalagad, og nasabtan niya giyon sa niya giyon sa niya pagsabot nga kaning ang pagkinabuhi mo si Kristo ang kamatayon kadaugan, giyon sa niya na siya pagsabot. Kay kung sa akong hunahuna mga igsuon, kanang
kanang kamatayon maoy kadaugan, bot pasabot nga kadaugan gid siya ngano tungod kay sa buhi pa ka naaman ang imong responsibilidad. Dili lang ang responsibilidad nimo naa lang sa imong pamilya, no? Kung nakay trabaho, responsibilidad gyapon nimo ang imong trabaho. Kung nakay ministry, responsibilidad gyapon nimo ang imong ministry. Yun sa nimo pagtrabaho ang tanang responsibilidad nimo, no? So kailangan nato siya masabtan. Now, kung bugat ang responsibilidad nga naa imong gipasaan, moingon ko kadaugan kung niabot si kamatayon nga naman tungod kay nipahulay ka na sa responsibilidad, sa maong command, sa maong mando sa Ginoo. Hallelujah. So tanang 90% School of Ministries ang mga graduates, salamat sa inyong pag-pray, pagsunod sa programa nato sa pagwali din sa television, naanata sa YouTube, naata sa Facebook. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang NBICF sa Northern Bukidnon, Bima diha sa Valencia, mga pastors nga kauban ako sa Jesus Reigns, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa prayer. Ug salamat sa Ginoo sa GCF Glorious Christian Fellowship, mga Luther Church nato mga igsoon. Salamat sa inyong kinabuhi sa mga workers. Salamat sa inyong pagpagamit pod sa Ginoo, pag-abag sa inyong pastor, pag-abag sa ministry. Salamat sa Ginoo. So, dalaygon ang Ginoo. Now karon mga igsoon, dinhita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, sa Tagalog nga tema nagingon ang Dios ang simula ng pag-ibig. Ng pag-ibig ng mundo. Ang Diyos ang simula ng pag-ibig ng mundo. So 1 John 4:7-8, no? So ang verse 8 nakita nato diha nga ang Dios gugma. Ang Dios gugma. Kung nagsunod ta sa Dios, gisunod nato ang Dios sa gugma. Kung nahigugma ta sa atong brother and sister, kay nagsunod ta sa atong Dios, no? Nagsunod ta sa atong Dios. So, ang purpose para masabtan nato kung unsa ang laom nga kahulugan sa gugma, maunawaan ang tunay na pag-ibig ay nagmula sa Dios at nagpapakilala sa Kaniya na ang pag-ibig ay tanda ng isang tunay na anak ng Dios. Tanda, kanang marka. Marka, ang gugma, maoy marka sa tinuod nga anak sa Dios. So, ang mga anak sa Dios, naaman reaksyon sa ato, pero dili gadumot. Wala nagpuyo sa kaligotgot. Wala nagpuyo sa kanang kalibutanon nga kinaiyahan, nagpuyo sa gugma sa Dios. Matod pa nga nagpakilala sa Kaniya na ang pag-ibig ay tanda ng isang tunay na anak ng Diyos. Mayroon po ba tayong nakaranas ng pagmamahal? Nagmamahal at minamahal. Ang asawa nahigugma sa iyang bana, ang bana nahigugma sa iyang asawa. Unsa kay gibati nila, no? Ano po ang pakiramdam? Mayroon po ba tayong experience, nakaranas na umibig ng taong hindi siya gusto? Ano naman ang pakiramdam? So, now duha ni siya ka question, duha ni siya ka pangutana. Gugma, nahigugma ka, unya gihigugma pud ka. Ang isa, nahigugma ka pero katong imong gihigugma wala nahigugma sa imo. Unsa ka ang diferensya sa ilang pagbati? No? Mas nindot siguro ang
kining gibati niya atong nahigugma dayon in return gihigugma pud siya, no? Nag-submit sa iyang love. Pero katong usa nga nahigugma gihigugma gihapon niya maski og wala nahigugma sa iyaha, you know? So warag medyo bugat-bugat to siya nga sitwasyon, no? Pero iya lang yung gipadayon ang iyang paghigugma bisan walay response nga nahigugma pud sa iya ang kining iyang gihigugma, no? So sa atong pagpangalagad si Ginoo kanang naapod sitwasyon ni ana ang gugma si Ginoo iyang gihatag sa atong gidawat nganong nibuhat ta sa ministry for me sa ako lang nganong nagwali ko tungod kay mo kini ang response sa paghigugma sa Dios sa ako gipakita nga tungod sa gugma sa Ginoo nagpagamit ko sa iyaha in return tungod kay kung moingon ta nga kung sa atong kaugalingon lamang maingon gyud ta nga wala ko'y labot sa akong isig ka tao. Ako lang, akong pamilya lang. No? Wala ko'y labot sa ila. Wala ko'y pakialam sa ila. Pero tungod kay ang Dios nagahatag sa iyang gugma, naa natay pakialam. Nga naman tungod kay ang gihigugma sa Dios, ato pong gihigugma. Ano? Ang gihigugma sa Dios, ato pong gihigugma. Munang daghan kayong pulong pagtudlo ni Jesus sa ato nga love your enemies. Higugma ang imong kaaway. Higugma imong kaaway. So, sa ato personal sa pagkatawhanon, lisod man siya kanang buhaton. Nga ato ng kaaway, nga permanente lang magabuhat og di maayo sa ato, higugmaon nato. Ano? Mostly good sa tinawhanon mga igsoon, dili angayan nga kanang ipakita nato nga maayo gihapon ta niya anang dili maayo sa ato sa tinawhanon lang. Pero sa Dios manggod, ang Dios manggod mao'y nagsugo sa ato kay siya man ang naghatag kay ang love manggod gasa manggod na atong gidawat. So naging mahigugmaon pud ta sa atong isig ka tao, maging mahigugmaon pud ta, no? Naabit ako gigamit na ako akong pagkatawahanon, wala gid ko'y pakialam sa usa ka palahubog nga natulog sa daplin sa kanal. Wala ko'y pakialam, akong gigamit akong pagkatawahanon, pero love gihapon sila sa Ginoo. Kana siya nga tao nga natulog sa kanal, biktima lamang kana siya sa sala. Biktima lamang kana sila sa bunga sa sala nga mao ang bisyo, you know? Siguro naghuna-huna sila nga somebody care, somebody love me, you know? So gusto sila nga duulan, ginabibi. Sa ato nga part, lisod manggod na siya good kung tinawhanon nga bahin pat. Nag-ingon si Lord nga ingon siya dinhi, no? Ingon niya sa verse, aralin natin ang pag-ibig ng Diyos kung paano tayo dapat magmahalan, lalo na sa mga mananampalataya na Jesus. Verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig, hindi kumikilala ng Diyos. So kung wala ka nahigugma, wala nimo ilha ang Diyos. Wala nimo ilha ang Diyos. Ang kulturang Grego-Romano, ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang bertud na nagpakita ng karakter ng isang tao. Ang pag-ibig ay tinuturing na isang mahalagang bahagi ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Pag-ibig sa kapwa ay isang tanda
ng pagiging anak ng Diyos. Okay? Kung nakay love, nakay gugma, makitaan sa imuha, mo na siya'y sign, simbolo, anak ka sa Diyos. Sa panahon iyon, ang simbahan ay nagpatuloyng lumalago at kumakalat at nagsisimula ng harapin ang hamon sa pagkakaiba ng doktrina. So daghan na kaayo ang kanabitang kinaiyahan kay nag-anamang kadaghan ang membro sa simbahan. So naa siguro ang mga doktrina nila nga karaan nadala sa simbahan, nadala dito. Siguro adunay panag debate o debate diya sa simbahan. Pero si John nagasulti mga igsuon nga nagsulat siya, ingon siya nga na naglalayong palakasin ang pananampalataya ng mga Kristiyano at gabayan sila ng tamang landas ng pag-ibig at katotohanan. Kay gikan sila sa nagkadaiya nga mga grupo o pagtulunan na kabig sa diha kay Jesus, then gina-equip sila sa mga leaders, sa mga pastor ni John. Ingon siya nga mapuno mo sa gugma sa Ginoo kay tanan ninyong mga igsoon gihigugma sa Ginoo o higugma apod sila. So naakay pagbati nga magaatiman pud sa ila mga igsoon. Now, nagingon din pag-ibig sa kapwa ay isang malalim na pagpakita ng ating pananampalataya. Kapag nagmamahalan tayo ng ating kapwa, hindi lang ito dahil sa ating sariling kagustuhan, kundi dahil sa pagmamahal na natanggap natin mula sa Diyos. Ang pag-ibig ay isang regalo mula sa Diyos ay dapat nating ibahagi sa lahat ng tao. Hindi natin limitahan ang ating pag-ibig. Dapat tayong magpakita ng pag-ibig sa lahat, maging sa mga mahirap mahalin. Wow. Maging sa mahirap mahalin. Wow. Dili siya lalim, no? Nga magpakita ta og kanang paghigugma niya. Sa lisod ka ayong higugmaon. Sa lisod ka ayong higugmaon. Pero according sa tong tema, according sa sulat ni John sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8 nga ang Dios gugma. No, na challenge nga mga minamahal. Matod pa din mga igsoon no, nga mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay hindi kumikila. Ang bawat umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ang umiibig kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig, hindi kumilala sa Diyos. So, nakita nato mga igsoon no, nga ang gugma maugyod no sa Honors Bible, love and the manifestation of fellowship. Kanang tungod sa love, tungod sa gugma, ang pamilya nagkabanding, nagkahiusa. Mga membro sa church, mga membro sa usa ka gamay o dako nga simbahan, nagkahiusa, nagkatapok tungod sa gitawag nga love, nagka-fellowship tungod sa love. So love is the great bond which bind believers to one another. So ang love pod na sa couple, tungod sa love nila mo nang nagka-fellowship sila, nagkahiusa sila. So love is the great bond which bind believers to one another. Their behavior is to reveal their character in loving one another, means habitually love as a pattern of life, reveal his children bear this likeness. So man siya ang Honors Bible
gina emphasize ang manifestation kanang iyang lihok, iyang trabaho, mga igsoon. So klaro kaayo mga igsoon, no? So sa Thompson Bible gitawag na siya og kanang spiritual knowledge or regeneration, brotherly love, ignorance, impartial, unselfish, o prop of discipleship, sincere. So ang gusto lang sa Ginoo dinhi mga igsoon nga naatay dili ta mahimong ignorante sa gugma sa Ginoo. Ganang gitawag nga brotherly love, mao na ang application sa ato nga pagkinabuhi. Dili lang partial mga igsoon or sincero. Love must be sincere. Hate what is evil, cling what is good. So mo na ang gusto sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa kanato. Now, ang pag-ibig ay isang regalo ni sa Dios mga igsoon. So atong apingan tungod kay regalo ni sa Ginoo sa ato. Nganong nagsangyaw ta, nganong nagwali ta tungod kay ihigugman nato ang atong isig katao. Dili wala nato ginadumtan kay kung wala tan higugma sa ila, pwede man tang pwede man tang pasagdan nato sila. Ano? So nganong nagfollow up ta sa mga backslider, nganong nagpray ta sa ila because tungod sa love sa Ginoo nga naa kanato. So dalaygon ng Dios mga igsoon, wala namang tay panahon ako gidasig ang tanan nga wala pa nagdawat kay Jesus nga Ginoo og manluluwas sa inyong mga kinabuhi, no? Papa, mama man, mga anak, kung wala pa ninyo nadawat si Jesus nga personal nga Ginoo og manluluwas sa inyong mga kinabuhi, dawata siya sabat sa akong mga pagampo. Kung na may sakit balatian sa inyong lawas, mag-pray ko igsoon, no? I hope nga naatay pagtuog mo dawat ta sa milagro sa Ginoo. Dawata gyud ang milagro, ayaw tiyaw-tiyawi, ayaw duha-duhai mga igsoon. So now dawata ang kaluwasan pinagis pagsugid nimo sa imong baba. Sige, sabat sa pagampo, amahan nga Dios, sa ngalan ni Jesus, ako karon midawat kanimo, ingon nga akong Ginoo o personal nako nga manluluwas sa akong kinabuhi. Akong gisugid sa akong baba, sumala sa Roma 19, nga ikaw Ginoo, ug mituo ako nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay. Salamat sa pasaylo sa mga sala, ug salamat sa pagsulat sa akong pangalan sa libro sa kinabuhi, ug salamat sa pagluwas mo kanako. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanan nagsakit, nagbalatian, ikson tuhi na milagro kanang naa sa ospital, tuhi nga milagrohan ka sa Ginoo. Hallelujah. So dalaygon ng Ginoo magampo ta para sa milagro. Amahan nga Dios Ginoo. Amahan said ko diya si mong pulong si Isaiah 59 verse 1, dili mo buhi mong kamot nga dili kaabot sa nagmagsakiton na ay problema ug unsa man sitwasyon sa matag panimalay, dili mo dili pod limitado imong milagro nga dili makamilagro sa ila. Ang problema lang tungod kay naay sala, naay kalapasan. So kung gipangayo ag pasaylo, ang tanan nagkasakit, nagbalatian karon Ginoo kung unsa man ang mga nahimog na buhat nga mga kalapasan, pasaylua tanan o Dios nga naay sakit, naay balatian nga nasa ospital ug naa o Dios sa panimalay karon sa ngalan ni Jesus. Lord God, ipaabot ang imong hikap, ipaabot ang imong milagro ngadto sa mga kinabuhi sa matag usa. Lamat Lord sa milagro ni atong naglisod og ginhawa karon, katong naay problema sa ilang heart, sa ngalan ni Jesus, in Jesus name. Lord, salamat nga mamaayo ang nagbalatian. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pasalamatin Ginoo sa kaluwasan ug kayuhan nga imong nadawat. Dalaygon ng Dios. Mayang gabi sa tanan. Amen.